sa lahat, mga bata. Ako si Ma'am Ann, pakitayo. Magandang hapon, mga bata. Magandang hapon po, Ma'am Ann. Sige, magsiyo po lahat. Ngayon, bago natin talakayin ang ating leksyon ngayong hapon, mayroon akong tula na ipapabasa sa inyo lahat. Lahat ay magbasa. Lahat basahin. Kaibigan, ako ay may kaibigan. Kasama ko araw-araw. Kung kami ay naglalaro, di ko sinasaktan. Sa ano ang gawain kami dito sa paaralan. So, magaling mga bata. Ang titulo ng ating tula ngayon ay tungkol sa kaibigan. So, sa binasa ninyong tula, ano ang buot sindanon sa kaibigan kuno? Sige be, sino makahatag sang idea kung ano kuno ang inyo minbasa di subong? Sige be, ang kaibigan kuno, ginaupod niya kuno adlaw. Tapos sila ay tapos di yang wala yang kuno wala yang kuno gina-friend yang kuno. So sa ano man kunong gawain, sila ay tulungan. Kay dito sa Paaralan. sa nabasa natin tula ngayon, ano ang ideya ninyo sa ating leksyon ngayon? Tungkol sa kaibigan, tungkol sa tula. Tungkol sa tula ang ating pag-aaralan ngayong hapon. Ngayong hapon, tatalakayin natin ang tatalakayin natin ngayong hapon ay ang kahulugan ng tula, kung ano bala ang tula, at ang mga elemento nito. So, may mga elemento man ang tula. Okay. Ngayon, pakibasa ang lahat. Ano ay isang tula? Ang tula ay isang anyo ng sining o panliligan na naglalayong mailagyan at nalanging sa layang masusulat dito ang tula ng Nung at talunod. Ang tula ay maaaring Distintihin sa tatlo na bahagi. So, ang tula kuno ay isang anyo ng sining o panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin sa malayang pagsusulat. So, ang tula kuno no, ay anyo ni isang sining o panitikan naton nga naglalayong maipahayag ang damdamin. So, example, si Bitok B nang maginintrahan abi si Bitok nga contest sa eskwelahan bi Filipino contest. So si Bitok ginalansa nga masulat sa tula. So ang tula amo ni siya nga
sulat, kumbaga na natong ginabutan kung ano ang ara sa atong nga damdamin, kung ano ang atong nga gusto isulat. So si Bitokbe amo na bigi sulat ni Bitokbe tula. So amo na be. So binubuo ang tula ng saknong at taludtod. May saknong man ang tula kag taludtod. Ang tula ay maaaring distinggihin sa tatlong bahagi. So ang tula ay may tatlong bahagi. Naintindihan ang tula? Sige. Mayroon tayo. Oh, meron tayong elemento ng tula. So, pakibasa. Elemento ng tula. Unang elemento, sukat. Tugtod sa saknong. Saknong. Tugma. Mabasa. Talinhaga. So, sa elemento ng tula, no, mayroon tayong sukat, saknong, tugma, karikatan, at talinhaga. So, ang sukat ay tumutukoy sa sukat ng taludtod sa saknong. Ang saknong naman, grupo ng mga salita no, sa isang tula, mga grupo-grupo, inisa sa mga words sa aton ng tula. So, ang tugma ay pagkakaparehas ng tunog sa huling bahagi ng isang taludtod. Halimbawa, ang imo nga unang nga word sa gisulat mo nga tula, oh, maganda. Ang pinakaulihin nimo nga word naman sa pinakaulihin naman nga word, nagatugma man ang ila nga nang kumbaga maganda ang una-una mo nga word, ang sa ulihin butangan tabi, maganda si Ana. So no nagatugma ang nagapareho ang ila nga punta. Maganda si Ana. Do may tugma sa. So ang karikatan, maliliit na salita na ginagamit upang masiyahan ang mga mambabasa. So ang mga nagasulat ng tula, no, nagagamit man sila sa mga ibang tagig nga mga salita, nga mga words, upang dumalipay basahon balasang mambabasa. So ang talinhaga, natatagong kahulugan ng tula. So ang tula galit no, hindi lang sa basta-basta nga balasahon lang naton. So buot sing ganon ang tula man, may ara man sa nga behind nga storya, kumbaga may mga kahulugan man gali ang tula. For example, si Bitok nag-obra sa isang tula. Hindi lang gali basta-basta nga maobra lang si Bitok ng tula. Buot sing ganon may ginakuhaan ng si Bitok kung ano buot sing ganon sa iyang sulat, kung diin halin ang iyang sulat, kung ano ang buot sing ganon sa iyang tula. Sige. May ari po diri halimbawa sa tula.
pwede ko na natin kuno ang payong, kuno mga kwan sa mga hold-upper na so. Sige, sa tula natin ngayon, ano ang inyong mapapansin kung ano bala, kung doon may nakita bala ka mo da, kung ano ang inyong napansin sa atong natula. Nagaano sila? Tugma ang hilanga, pareho sila. Sample sini sa unang saknong, may kita, tag-ulan. Ikalawang saknong, panlaban. So doon tugma sila. Sa ikatatlong saknong naman, meron tayo kalalakihan. Pang-apat, maiwasan. Tanong inyo na notice B or na ano nga klase sang ko, meron tali nga ang an sa punta. No, nagatugma. Ito ba lang kagina sa elemento nato ng tula, no? May tugma tayo doon. Sige. Naintindihan na? Ano nga ulit ang mga elemento ng tula? Saknong. Ano pa gid? Sukat, saknong, tugma, ano pa gid? Karikitan at kalinhaga. Magaling. Bigyan ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. So, naintindihan na kung ano ang tula. Ano nga ulit ang tula? Ano nga ulit ang tula? Ay isang makasinig ng panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin. Sige. Ngayon, dahil alam niyo na ang tungkol sa tula at ang elemento ng tula, bigyan ng 5 palakpak ang ating mga sarili. Sige, maraming salamat mga bata. Magkitayo ang lahat sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ibinigay ninyo sa amin. Maraming din salamat po sa talino na ibinigay niyo po sa mga bata ngayon. Nawa po kami po yung gabayan po sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang pamamahay.